Sa bawat ride, may daang susubok sa'yo at may daang magpapatanong, tropa, handa ka ba talaga? Dito pa lang sa Bungabon, Baler Road, ramdam mo na. Yung kalsadang walang pahinga, sigsag sa kanan, banking sa kaliwa, akyat ng bundok, tapos biglang pababa na parang roller coaster na wala kang choice kundi sakyan. Sa bawat liko, parang tinutulak ka ng hangin. Pero ikaw, hindi umatras. Bawat banking, bawat curve, sinuklian mo ng tapang. Pero ang tunay na laban, nang pumasok na kami sa daan papuntang Dibut, doon nagsimula ang totoong kwento. Makitid na kalsada, matarik, para kang inaakyat palabas ng mundo. Isang bundok, dalawa, tatlo, hanggang sa hindi mo na mabilang kung ilang beses kang umakyat at bumaba. Hawak lang ang manibela at tiwalang kaya pa. Yung daan, hindi ka bibigyan ng pabor. Bato, putik, bitin na espasyo. Pero bawat saglit, ramdam mo yung solid. Yung adrenaline na hindi mo mabibili kahit saan. Hindi lang ito ride, tropa. Isa tong pagsubok. Isang paalala na minsan, para makita mo ang pinakamagandang lugar, kailangan mo munang daanan ang pinakamabigat na daan. At sa dulo ng lahat, pagdating namin sa Dibut Beach, doon ko naintindihan na ang totoong ganda, hindi sa destinasyon lang, kundi sa lahat ng pinagdaanan mo papunta. Mahigit isang linggo lang matapos ang pagbisita namin, dumating ang Super Typhoon Uwan. Isang napakalakas na bagyo ang bumayo sa lugar na ito. Bumigay ang mga kubo, tumumba ang mga puno, ang dagat biglang naging mabangis, at ang bundok tila binaliktad ng kalikasan. Pero dito natin makikita na ang ganda ng isang lugar hindi nasusukat kung gaano ito kaperpekto, kundi kung paano ito bumabangon pagkatapos ng kalamidad. Welcome sa ride na hindi basta ride. Welcome sa kwento ng bundok, alon, tapang at pagsubok. Ito si J-Force, tara! Biyahe na ulit! Dito na tayo sa 7-Eleven, Gapan, mga tropa. Gapan, Nueva Ecija na tayo, almusal muna. Tanghali na rin tayo umalis, mga trops. Time check, 6:40 AM na, mga tropa. Actually, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. Kung magdi-Dibut Beach pa kami o Dingalan, Aurora. Basta magmo-moto camping lang tayo, mga trops. So yun, kita-kita tayo sa daan pagkatapos namin mag-almusal, mga trops. Let's go! Tayo, mga trops, nakapag-almusal na tayo. On the way na tayo. Kung saan man tayo dadalhin. Di pa natin alam kung Dibut Beach na ba tayo. Tingnan natin, mga trops, kung saan talaga tayo makapadpad nito. Pero gusto talaga natin marating yung Dibut Beach. Second time namin to, mga trops. Second time namin tong gagawin. Yung makapag-rides ng solo. Unang ginawa namin to sa Ilocos. So ang plano sana namin doon, Ilocos Norte. Kaya lang hindi kami natuloy, hanggang Ilocos Sur lang kami. Kasi alam na namin yung yung disadvantage ng solo rider ka. Medyo anytime na gusto mong huminto na. Kumbaga, kung ayaw mo nang ituloy yung biyahe, pwede. Unlike sa grupo kayo, mapipilitan ka kasi grupo eh. Yun yung disadvantage. Ito yata, mga tropa, ang bagong kalsada rito sa Nueva Ecija. So ayun, meron tulay dito, mga tropa. Hindi pa pinadadaanan, mukhang hindi pa tapos. Pero dito sa baba, okay na. Last time na nakadaan kami rito, rough road pa to, pero ngayon, spaltado na. Paano na tayo sa dead end, mga tropa? Tapos na tayo dito sa pahabaan ng bypass road na to. Layo-layo pa tayo, may 3 oras pa bago marating natin yung view deck. Okay, merong rough road, mga tropa. Halikabok, mga trops. Okay, kaliwa na tayo rito, mga tropa. Totoo lang, di ko na alam tong lugar na to. Di na natin kabisado. Pero dito sa looban, di na natin kabisado to. Asa na lang talaga tayo kay Google Maps. Problema, pag niligaw niya tayo, wala na. Tapunan pala ng basura dito. Parang ito yung pinaka-dump site ng Nueva Ecija. Medyo masangsang yung amoy. Sa kaliwa naman, mga junk shop.
Solid yung amoy. Grabe. 114 kilometers pa mga trops. Tapos zigzag. Zigzag na malupit ang dadaanan natin. Time check mga tropa. 8 a.m. Palayan City na tayo mga trops. Akit na tayo ng kabundukan ng Sierra Madre. Ito na yata ang Palayan City Hall mga tropa. Pero mukhang mansion eh. Hindi natin sure kung ito na nga. Hindi siguro. Ito nga ba mga trops? Comment nyo naman dyan yung mga nakakaalam ng lugar dito sa Palayan City. Nueva Ecija. Kung yun nga ba yung City Hall nila. Banayad ang takbuhan lang dito. Ganda pa ng mga tanawin. Kabalik na naman ulit tayo sa bayan ng Aurora. Huling punta natin dito, last year pa. Sa bayan ng Aurora, sa may Kasiguran, sa Dinadjawan last year. Holy Week, summer. Nakabalik tayo ulit dito. Pero ano na ngayon, katapusan na ng October. Kabundukan, tapos Palayan. I love Bungabon. Bayan na ng Bungabon, mga tropa. Sunrise bleeding through the glass. Got the gas tank full. We're moving fast. Leaving all the ghosts in our hometown. The only way is forward now. And the rhythm of the dotted lines is erasing all the troubled times. Let's go mga tropa. Time check, 8:35 a.m. na. Napakaganda ng lugar dito mga tropa. Napakaganda ng kalsada. Amaze. Wala pa ulit tayo nakikitang gasoline station mga tropa. Yari tayo nito. Baka mamaya wala tayong mapagpagasan dun. Palapit na tayo ng palapit sa bundok. Oh. Sana wag naman nag-uulan pero ang kapal ng ulap dun mga tropa. Tanaw na tanaw mo yung kakapalan ng ulap sa ibabaw ng bundok. Binabalot ng makapal ng ulap. Welcome, Kalaanan, Bungabon, Nueva Ecija. Lamig ng lugar dito mga tops, ang lamig ng klima. Promise, parang Tagaytay. Sa ngayon, nandito pa lang tayo niyan sa baba. Ano pa kaya pagka umakyat tayo? Tingnan natin yan mamaya. Bala ng barena yata yung tumagos. Alam niyo pa siguro yun. Pero okay lang po pagka nag-ano siguro ng sealant, baka bumara na. Babaral. Hindi ko naramdaman dun sa diretso. Pagdating dito, dito ko na naramdam. Kaya dagat pa kayo, dagat. Opo, isang gabi lang po. Bahala ng barena. Siyempre mga na-invento ng ganyan, ha? Mga ganyan. Malaking bagay po eh. Kaya lang na-expert din siya. Salamat po kuya. Thank you. Yan, okay na, medyo okay na. So yun, mga trops, tapos na tayo mag-vulcanize. So, pero grabe ang ano rito, mga tropa. Oh. Umuulan yata dun sa ano. Meron yata tayong rainforest na madadaanan dito. So, ayan, katulad yan. Oh. Ganda ng view rito. Hindi ko sigurado mga tropa kung anong tulay ito eh. Kung ito ba yung Labi? Labi Bridge o Labi River? Parang feeling ko ito yun eh. Ang daming mga cottage dun sa ilalim oh.
Last time na dumaan kami dito sa lugar na to, dun sa kalsada na to mga tropa. Bungabon, Baler Road to mga trops eh. 2016 nung nagbaler kami, dito kami pinadaan. Dito kami pinadaan nung pinagtanungan namin. Hindi pa uso ang ano nun mga tropa. Yung paggamit ng Google Maps noon, though may Google Maps na that time, pero hindi pa siya ganun ka ginagamit ng mga tao. So kami hindi rin kami gumagamit ng Google Maps noon. Nagtatanong lang kami. Dito kami pinadaan nung napagtanungan namin. Halos 100 kilometro to mga tropa papuntang Baler. O kulang 100 kilometro. Rough road to mga trops, dito kami dumaan. Nalagpasan namin to. Ang gamit-gamit ko pang motor noon, Mio Sporty, 2016. Dalawang river crossing din yung ginawa namin dito. So ngayon, nakakatuwa kasi maganda na yung kalsada. Solo natin yung kalsada rito mga trops. Ito kagandahan sa ruta na to mga tropa. Karaniwan dito, puro motor lang talaga makikita mong dumadaan dito. Saka maliliit na 4 wheels. Katindi ng kurbadaan dito. Maliwalas naman yung kalangitan eh. Nataon lang na rainforest tong part na to. Ang galing ko muna yung mic mga tropa. Nakakatakot baka pasok. Nagtupid yung camera natin. Oh! Narakal nasa pangin sa top. At zero visibility na mga tropa. Welcome Heart ng BP Aurora. Maria Aurora. Welcome Heart. Ayun o. San Luis. 53 km. Baler, 61 km. Dipakulaw, Dinalungan. Nasiguran, Dilasag. Sabi yung rito. Yung hangin, saka yung tumpag. Eh, hina lang naman ang ulan eh. Ito na, pasok na tayo ng Maria Aurora. Ilab, Maria Aurora. Ganito pala sa Maria Aurora. Tingnan nyo, ang daming puro pag. Wala ka na makita. Wala na tayong mic mga drops kasi umambon-ambon. Baka masira yung camera natin. Kaya pasensya na kayo sa audio. Halos wala nang patayan yung camera ko mga tropa. Sobrang ganda na mga natin. Eh mga trops ganda tingnan mo yung tubig na umaagos, napakalinaw. Kaya hindi naman siya sobrang lakas ng ulan talaga sa taas. Mapag lang siya. Rainforest kasi itong nadaanan natin eh. Ayun, ang ganda ng tubig mga tropa. Pakalinaw. Pakalinaw. Dito pa lang, pwede ka na maligo. Kung mainit lang ang panahon, pwede ka na magtampisaw dito. Pakaganda. Parang falls na hagdan-hagdan. Dito, ito yung nakakatakot yung mga ganito, landslide. Mga ganyan. Mga bato-bato. Delikado. Nakakatakot pagka bundok. Lumakas na naman. Tanggalin muna natin mic ulit mga trops. Another falls. May falls ulit yun Ko alam kung anong lugar na to mga tropa. Ko alam kung malapit na tayo. Huwag naman sana tayo lumagpas. Sana may mga signage doon. Mamaya makarating tayo ng Baler eh. Dito na yung Villa Aurora. Sayang, di tayo makapagpalipad ng drone. At may isang pasyalan dito, yung ecotourism. I love Villa Aurora. Dito yata yung papasok ng Villa Aurora Ecotourism. Ayan, Maria Aurora Eco Park. Yung pala ang tunay na pangalan, Maria Aurora Eco Park. Yun ang ganda ng tubig dun sa ilalim. May mga part talaga. Yan naalala ko na tinawid namin, nag-river crossing kami. Oh, wala pang tuloy yun, nag-river crossing. Dito yung parang uminto kami. Ayan, itong part na to. Umintuan namin to. So ngayon, may tulay na siya. Kaya hindi siya, hindi na hassle. Hindi na mahirap. Kanina pa tayo, liliyad sa kaliwa, liliyad sa kanan. Puro bangkingan na talaga rito, mga trop. Matindi talaga ang bangkingan ng Aurora. Yung sa Pantabangan, pag dumaan, medyo mild pa yun.
Dito wild na. Napakatulis nito. Naku, delikado. Time check mga tropa. 10:25 AM na. Di pa rin namin alam kung anong lugar na to. Kung Maria Aurora pa ba o San Luis na pala. Sorry, San Luis. Sa takbo lang kami ng takbo. Yung Google Maps natin, di na gumagana. Gaano, wala nang signal kasi kanina hanggang ngayon. Hanap na rin tayo ng makakainan pagdating natin ng bayan. Medyo nakakaramdam na tayo ng gutom. Sana meron sabaw. Kain muna tayo rito. May pagkain. May mami. May mami. Kain tayo. Nay, malayo pa po ba kami sa Dibot? Ay, sus, napakalayo. Malayo pa po. Yung sinabi mo. San Luis po. Malapit na rin. Malapit-lapit na po. Saan ba? Pero yung San Luis, pero yung Dipot, malayo. Malayo pa po. Bundok yun eh. Opo. Kaya ng motor yun. Lalo na umuulan. Kakayanin po. Pa yung Magano, ano ba? Rap Road. Rap road. May mahaba po yung rap road? Hindi ko alam naman, di pa ako napunta, pero mahirap talaga ang daan dyan. Tataas. Matatarik po. Ilang mami? Dalawa po. Dalawa. Sige po, sabaw lang po muna kami. Tsaka tinapay, ito. Dito marami mabibili mga tinapay. Ito, pandesal. Ito, pandesal. Ito muna yun. Spanish bread. Pwede rin tayong tinapay para may baon tayo. Naka-single lang naman sila. Oh, single lang po. Bali wala yun. Kinakain tayo, mami. Ayaw. Umabong, bago pa ng narating. Sige na bibigyan Makap na tayo mga trops. Pag napadaan kayo rito, yung tindahan nila tatay. Saka ni nanay. May mainit na sabaw, tama-tama sa malamig na panahon. No? May mami, napakasarap. Ayan. Iisa lang yung establishment nila rito yung kainan nila. Ayan. Kain lang kayo dyan mga tropa. Stop over. So kumain lang ulit tayo para may laman dyan. Para hindi tayo mahirapan sa biyahe. So base rito sa Google, base rin dun sa mga napagtanungan natin, mga lokal dito, 1 oras pa ang biyahe para marating natin ang Dibot. Pero yung San Luis Aurora, malapit-lapit na. Etong Sierra Madre Mountain Range, isa sa pinakamayamang kabundukan. Hanggang punong-puno na ng kakahuyan dito. Hindi natatapos ang kurbada. Mga tropa, nakita nyo ba yung Google Maps natin? Punong-puno pa, tad-tad pa ng kurbada. Tukang manok. Time check mga trops, 11:40 AM. Feeling ko San Luis na tayo. San Luis Aurora na. Kaya lang 52 minutes pa bago natin marating yung Dibot. 30 kilometers distance pa. Nakakaumay na yung paikot-ikot dito. Yung puro kurbada, puro banking. Sarap ang bangkingan. Hindi nakakaantok pero nakakaumay din pala. Grabe rin yung pagkakagawa ng kalsada na to. Hindi nakapagtaka na matagal siya natapos. Napakatindi ng mga kurbadaan dito. Imagine mga tropa, dinaanan namin to na rough road to. Yung kahabaan na to na binagtas namin. 9 years ago, dinaanan namin to, rough road pa siya. Wala kahit isang sementadong kalsada rito. Nalampasan namin tong daan na to. Grabe. Napakatindi. Nandito na tayo sa baba mga tropa. Magas muna tayo. Malapit na ba kami sa Dibot, boss? Malayo pa. Pero San Luis Aurora na to. Bago dito, 38 minutes na lang. Iteki River na tayo mga tropa. Marami rin naliligo ron sa may ilog niya. Maraming cottage. Mga kubo cottage.
Napakalinaw din ng tubig na dumadaloy doon sa ilog. Diteki River. Tourist spot din pala itong Diteki River na to. Last time, nag-motocamp tayo sa bayan ng Real, sa may Quezon. This time, dito naman tayo sa Dibut Beach. Unlike nga lang dun sa may Real Quezon, group ride tayo, marami tayo. 10 motor tayong nag-camping doon, nag-motocamp, nag-rides. Dito, solo rider lang kami. San Luis Town proper, 9 kilometer. Unang-unang dapat yung gawin dito pag nag-travel kayo mga tropa, dapat condition yung motor nyo. Kasi dun sa taas wala talaga kayong makikita mga motorcycle shop, birang-bira. O even yung mga vulcanizing shop. Natsyempohan namin dun sa may bungad. Kahit yung gasolinahan mga trops, bago kayo umakyat, bago pa lang kayo Palayan o kaya Palayan City, magpagas na kayo. Dito sa dulo, pagdating ng Kapatagan, doon may gasoline station na. Kaya lang napakahaba nun mga tropa. Kung maliit ang motor mo, maubusan ka talaga. Kaya advice ko mga trops, bago pa lang kayo umakyat, magpa-full tank na kayo. Saka isa pa, dapat condition din yung katawan mo rito, hindi ka mahihiluin. Grabe yung kurbada. Walang katapusan yung kurbada eh. Paulit-ulit, nakakaumay. Ulit nag-aalalayan silang dalawa. Yun, bili muna tayo rito, mga tropa. Pamili na tayo, kaya lang di pa kompleto. Eh, meron kayong mantika. Ay, sili oh. Magkano po sa sili? 20. Dug na pula. Ay, okay lang po. Sige, thank you po. Eh, meron kang malaking plastic. Pabili ako. Malaki. Yun, kompleto na. Tara makapagpahinga na tayo. So yun, nakapamili na kami. Wala pa masyadong tinda kasi tanghali na eh. Hanap tayo dun. Sana makabili pa tayo ng ibang putahe ron. Kahit gulay. Let's go! Nakapamalengke tayo, kaya lang konti lang. Tanghalin tapat kasi, kaya wala pa masyadong mga tinda. So ito nga pala yung Municipal Hall ng San Luis Aurora. So ang dibot, papasok pa sa loob, bali tatawid ka pa ng bundok. Ayun, siguro yung bundok na natatanaw natin sa kaliwa, yan pa yung tatawiran natin bago tayo makarating ng Dibot Beach. Ayun nalagpasan pa natin yan. Kaya sabi ng mga lokal kanina rin sa taas, ang Dibot daw, ahunan pa. Kikita ko na yung mga bundok na yan, tatawirin pa natin. Pero 9.4 kilometer na lang. Tama yung sinabi ng gasoline boy na pinagtanungan natin kanina, nung nagpagas tayo. Makitid nga raw ang daan. Tapos dadaanan natin ang bayan ng barangay ng Real. Sanay kasi tayo sa bayan ng Real Quezon. Yan Grabe ganda ng tubig dito. Ayan paaw talim mga trops, matalim. Pagpabalik to, sigurado to bukas. Matindi to bukas. Ito rough road. So ito yung madadaanan mga tropa pagka papunta ka ng Dibut Beach. May mga rough road kayong madadaanan. Rough road tapos paahon Grabe. Kaya ng motor natin to. Kaya naman siguro to. Pero bebelo muna tayo. Belo. Ha? Ayun mapa. Kaya rin siguro yun ng mga sedan. Lang talaga. Mataas lang talaga. Ganda ng tubig dito. So, liblib na lugar mga tropa. Wala masyadong. Kaya mas okay dito pumunta yung medyo maliwanag pa. Ganun katulad nito. Pero tanghaling tapat kami nakadaan dito. Talagang bundok ang dadaanan at tatagusin natin bago tayo makarating dito. Alaman natin pagdating doon kung worth it yung pagod natin dito. Alanganin to sa salubungan dalawang sasakyan. Medyo makitid talaga yung daan. Busina tayo, mahirap na baka may biglang sumulpot na kasalubong. Ganitong klaseng adventure ang hinahanap ng katawan natin mga tropa. Ito yung mahirap pero masarap na pahinga. Parte pa rin to ng Sierra Madre Mountain Range. Puro puno, halaman lang talaga madadaanan nyo rito mga trops. Walang kabahayan. Di ba natin natatanaw yung mga kabahayan? Boss, dito na yung Dibut Beach. Thank you.
5.8 kilometer na lang. Dibot view deck na. Yan, napaka-kitid talaga nandun. Dumiretso ka dyan, bangin na, oh, mga trops, oh. Walang harang, ayun, oh, bangin na. Oh, yeah. Ayun, delikado yung mga ganun. Kaya kailangan, dahan-dahan lang talaga, mga trops. May biglang sumusulpot. So, Dibot, 8.1 kilometer pa pala. Wala na. Delikado rito. Saan tayo? Saan tayo? Halupit. Dito maayos na ang daan, mga tropa. Dito okay na rito, angas. Handa. Oh. Ganda ng view. Di natin mabilang, mga tropa, kung ilang bundok yung aangatan mo, yung lalagpasan mo. Dami namin bundok na sinuong. Dito ginagawa yung kalsada pa, mga tropa, naputol na rito yung sementadong kalsada. Buti kahit nagulan, hindi masyadong maputik o malambot. Medyo matigas naman siya ng konti, pero ingat lang din, mga trops, pagka napadaan kayo rito na ganito rin. Medyo mahaba rin pala yung hindi sementado na to. Wag lang sana mag-uulan ulit mamaya sa bukas. Maghapon na sana mag-init. Kapag dumaan tayo rito, hindi na ganito. Mas matigas na sana yung lupa. Hindi, yari. Ito ang kalsada, mga tropa. Medyo challenge talaga. Pero kung adventure seeker kayo, magugustuhan nyo to. Oy, dulas. Okay, sana wala tayong kasalubong dito. Grabe dun, oh. Ayun po. Antindi. Ayan, oh. Diniyak lang talaga yung bundok para magkaroon ng kalsada. Nagbibigayan talaga dito kasi hindi talaga kaya yung salubungan. Ngayon, na-experience na natin, alam na natin kung bakit hindi pa siya masyadong pinupuntahan ng mga turista. Kasi mahirap yung daan. Papakita namin sa inyo to, mga tropa. Hindi tayo masyadong magpuputol dito. Papakita natin to para makita nyo ano yung dadaanan talaga. Para may idea na kayo. Hindi ka adventurous, di mo kakayanin to, mga trops. Tama yung desisyon ko na puntahan na kagad itong lugar na to. Baka sabihin ng mga tropa natin, putol na naman pagka sabihin na talaga natin sa kanila yung totoo. Ang lalim yan. Dito tayo kabila. Tayo yung side stand natin. Achievement unlock na naman tayo, mga trops. Oh, ayun lang, oh. Ayun, matindi. Okay, tandaan. Mababaw lang. Kaya ni ADP. Napaka-solid ng adventure na to, mga trops. Nasabi ko, ito yung isa sa pinakamatinding rides natin. Dito short ride, long ride na to, mga trops. Yun, natapos na natin yung rough road. Survive tayo, mga tropa. Nako, yung pa yata, oh. Ayun. Ayun na, mga trops. Lapit na tayo. Amazing. Sarap sa pakiramdam. Nalagpasan natin. Bagong memories na naman, mga tropa. Pabalik. Ibang na lang natin tong motor. Punta tayong Baler. Ganda, oh. Ayun, oh. Angas, mga tropa. Tanaw na natin yung beach. Pababa na tayo, mga tropa. Sign na to, yung dagat na to. Ito yung view deck. Ito yung view deck. Pupunta kayo rito, ipin nyo Dibot view deck. Kasi kung Dibot Beach, hindi kayo tuturo ni Google Maps, hindi niya nababasa. So, Dibot view deck. Pero pag pinin nyo yun, hindi talaga yun yung mismong view deck, yung pin niya. Pero at least dire-diretso lang. Ayan yung mga dagat, oh. Ayan yung dagat. Angas, mga trops, oh. Siguro pag hindi dinaanan nating rough road, nagdire-diretso na yung daan na magandang kalsada. Talagang dadayuin na ng dadayuin tong Dibot. Amazing, mga trops! Ang ganda! Dito yung Clovers. Dito tayo yung Clovers. Clovers ba yan? Tanong mo kung mayroong bakante. Tent pitching lang tayo.
May pool sila. Tingnan mo muna. Ikaw na sumilip. Dito na tayo, touchdown mga trops. Ito na mga trops, narating na natin sa wakas. Muna tayo. Ayan yung dagat. Ganda ng dagat. Camping tayo. Maganda. Dito na tayo. Lipat na lang po kami ron kuya pagka ano. Ay, hindi po pala ito yung Clover. Iba po. Ano pong pangalan ng resort niya kuya? Megaso. Yung tent pitching, magkano po kuya? 300 tent pitching. Tapos sa entrance po ng overnight. Per head. Rental lang, 30. 30, mura. Free na, maligo, pwede kang maligo. Oo. Napaganda ng lugar Yun, dito. maganda. Hirap lang pong puntahan. Ay, paano kinukuhan? Opo. Ginagawa pa lang, pinapalawak. Pero maganda yung lugar. Pang adventure. Kahit doon lang muna kayo sa Kubo. Sige po, ano lang po kami ron, lapag lang po muna kami. Tara. Pahinga muna tayo dito sa cottage mga trops. Time check mga tropa, 10 minutes bago mag 2 p.m. Narating na natin ang Debut Beach, mga 1:30. Kapagpahinga na rin kami mga tropa, mga 1:30 p.m. tayo nakarating dito. Balis tayo ng bahay 4:30. Haba ng biyahe natin, haba rin naman ang pahinga natin. Siyempre ganun talaga, ang dami nating hinintuan. Kala ko adventure na yung daan papuntang Bungabon. Bungabon Baler Road. Mas adventure pa pala yung papasok. Delikado yung kalsada. Sa lubungan hindi pwedeng, kailangan magbigayan, hindi pwedeng dalawang sasakyan magsalubungan. Tapos maputi, crop road. Ahon, pababa. Grabe adventure. Pero sulit naman mga tropa nung narating na natin. Ayan o. Ayan yung beach dito sa Medibot. Solid mga trops. Jackpot din nung pinuntahan natin, napuntahan nating resort. May swimming pool pa sila oh. After mo magbabad dun sa dagat, pwede ka dito sa swimming pool. Maliit lang yung area nila. Ayan o. Pwede tent pitching. Tapos ang mura, 300 ang tent pitching. Tapos 30 pesos lang ang entrance per head overnight. May enjoy mo na yung dagat na yan. Tapos may swimming pool pa. Kaya pa na naman yung kaisipan natin dito. Pag-recharge ulit tayo. So yun, konting pahinga lang kami. Tapos magpe-prepare na tayo ng makakain. Medyo hindi timing yung oras ng pagdaan namin dun sa palengke. Wala kami masyadong nabili. Wala masyadong paninda.
Kapagdating dito, konti lang din ang paninda. So, hanap na lang tayo ng paraan paano tayo makakasurvive ngayong araw na to hanggang gabi. Alright mga trops. Saing na tayo. Ang kanin mga tropa. Yan lang muna tanghalian natin. Wala tayo masyadong nabili. Galunggong. Pero masarap yan prito. Prito natin. Sana mamaya makabili tayo ng isda dyan. O kaya yung mga pusit man lang. Pang ihaw. Ayan na, linis na mga tropa. Maalang natin yan ng kamatis, katoyo, sili, ayos na yan. Dito naman tayo ngayon. Tanghali ang merienda. Pero yung view natin ganyan. Tanghali ang merienda. Ritong galunggong. Ayan. Sarap nito. Sariwa. Talaga pag sariwa. Habang kumakain mga tropa. Sarap yung galunggong pero mas masarap yung view. Pag pumunta kayo rito mga trop, dinaanan nyo rin yung dinaanan namin. Bungabon, Baler, Nueva Ecija Road. Hindi nyo madadaanan yung palengke ng San Luis, Aurora. Mas okay kasi kung malengke na kayo bago kayo dumiretso rito. Kompleto na yung mga lulutuin nyo, mga pagkain nyo. Bihira kasi yung mga tindahan. Dalasan mga sari-sari store lang, mga dilata. May mga pang-ulam-ulam, mga bigas. Wala, bihira. Kaya dumaan muna kayo sa palengke. Pero kung pantabangan kayo dadaan, yun, nadadaanan nyo yung palengke ng San Luis. Mga tropang force, kain muna tayo. Sensya na kayo, nauna na ako nag-debuts. Para at least ma-share ko sa inyo, makita nyo yung bago tayo mag-decide na pumunta ulit dito. Kasi mapakita ko sa inyo yung yung daanan. Yung dadaanan. So, kaya ma'am. Basic lang. Yo mga trops, yan, ikot-ikot muna tayo. Ayan, pakita namin sa inyo yung mga spot dito sa Dibut. Ayan, dito ang lawak ng camping area nila. Tapos malilim. Ayan, dahil puno. Dito may mga naka-camp na tayong kapwa natin rider. Ngayon dun si Kuya mag-isa. Yung Clover Beach, ayun meron dalawang tent. Dun yung Clover Beach, medyo mas kilala na rito sa lugar na to. Pero yung napunta namin, nakalimutan ko yung mismong mismong pangalan ng beach resort nila. Pero okay din naman, goods din. Mura lang, 300 lang yung tent pitching, then 30 pesos lang yung entrance per head. Ganda rito mga props yan. Tsaka yung napuntahan natin parang so far sa paglalakad namin. Bagay may mixi pa lang naman yung nalakad namin. Sila lang yung merong swimming pool dun sa area nila. Di ba walang swimming pool eh? Ganda rito napapalibutan ng bundok. Para siyang cove, island cove. Kaya paikot yung bundok ko, napapalibutan. Sarap lang pakinggan ng tunog ng alon. Relax yung tunog ng hampas ng alon ng dagat. Sulit yung pagod kahit na napakahirap ng biyahe. Dami tayong dinaan na bundok. Dami tayong nilagpas ang bundok. Mga rough roads, paahon, palusong. Madadanas mo rito, maraming tulay na dinaanan. Pero worth it. Saka bawat ilog na madaanan natin, napakalinis ng tubig, napakalinaw. Hindi talaga polluted tong Aurora. Kaya lang, isa lang masasabi ko sa Aurora, ang Aurora, walang katapusang kurbada. Puro kurbada. Pero enjoy. Enjoy. Kung mahilig ka magmotor, mahilig ka sa mga ganong klaseng kalsada, mga kurbada, mga banking,
Para sa iyo itong lugar na to, mag-enjoy ka. Ayan, tingnan nyo naman yung background natin mga trops. Oh. Ayan. Ayan kote, maliligo tayo. Enjoy natin yung dagat. Serve ng lugar na to mga tropa na balikan. Kabalikan natin to, kasama natin ibang tropa natin. Pero mag-extend tayo siguro mga 3 days, 2 nights. Whoa, yeah. Tapos na. Ligo na lang tayo. Pag nagka-camping ka talaga, para ka rin nag-exercise. Ito yung dagat ha. Kita nyo mga tropa kung paano pinaikutan ng bundok tong dalampasigan na to. Dance with the breeze, let your heart run free. Biglang lalalim. Mababaw, biglang lalalim. Abad lang tayong konti rito, tapos maligo tayo sa pool. Mango trees whisper sweet and low. Tanggal pagod. Rhythm Tanggal ang pagod mga tropa. leads we soar. Napakasarap. Subukan nyo rin dito. The rain Hindi kayo magsisisi. hearts igniting. Parang paraíso rin tong lugar na to. So sweet, love so high. Carry me to where joy resides. Under these islands, sky so blue. Tsaka pino ang buhangin dito mga tropa. Ayan, lakas ng agos niya. Breeze, let your heart run free. Island skies are calling me. No need for shoes, no need for gold. This life is rich in stories untold. We sing our songs to the stars above. The rhythm of life is the rhythm of Ayun yung setup natin mga tropa. Yun tayo, ayun o. Buti nakuha namin yung spot na yan. Yun yung pinakamagandang spot dito. Maganda itong napunta namin kasi may swimming pool. Tapos mabad sa dagat. Ito ka naman sa swimming pool. Diba? Kaya lang nga halos yung merong swimming pool dito eh. Tapos ang entrance 30 overnight per head. 10 pitching 300. Kung dalawa kayo 360. Not bad, sobrang mura pare. Sobrang mura. Medyo hindi pa siya ganun ka puntahin ng mga tao. Mahirap yung daan talaga. Sobra. Pero yun nga, para sa mga adventurous, parang normal lang. Hindi ko nasukat sa Google Maps kung ilang kilometer, pero more than 200 din yata ito. Tapos puro zigzag, yung 3-port nun, puro zigzag. Swimming pool nga lang nila malalim, hindi pa ang sarap mo relax. Tama natin dito yung tropang force. Babalikan natin to mga tropa. Paganda oh.
to, yung noodles, yung Hungarian sausage natin. No. Yung ulam natin ngayon gabi mga tropa. Yung kanin natin. Sobra yung sinaing kanina, kaya sayang naman. May panghapunan na tayo. Hindi na tayo magsasain pa. Pwede na tayo ngayon. Alright, ayan. So, habang nag-charge tayo. Text ko lang din pala mga tropa yung power bank na gamit namin lagi. Ayan, kahit walang kuryente. Teclas yan mga tropa. Ayan. 100% full charge yan. Medyo madami-dami na rin kaming na-charge pero 93% pa rin. 7% pa lang ang nabawas. So, napakakunat. Napakakunat nito. 2,000 lang ang pagkakabili ko rito. 80,000 ano to milliampere. 22.5 watts. Ayan. Gawa ni Teclas. Marami siyang slot. 1, 2, 3. Tapos yung built-in niya pang-4. Tapos pang-5 yung isa. Yung nakalimutan ko lang kung anong klaseng cord. Pang-iPhone. Ayan. Bali 5 yung output niya. Tapos yung input niya tatlo yung input niya. 93% pa rin. Pero kanina pa yung nagamit. Tapos may ano rin to, may ilaw rin. Ayan. Ayan, nagbi-blink. Ito nyo ba mga tropa nagbi-blink? Ayan, nagbi-blink na mabagal. Pwede rin siyang off para hindi magamit. Ganda rin, perfect din to pang pang camping. Hindi naman siya masyadong malaki. Maraming gadget din yung kaya niyang i-full charge. Marami kayong gadget pag nagka-camping. Tama-tama to mga trops. Hindi pa siya sobrang laki. Portable lang dun. So yun mga tropa, wala talaga tayo masyadong nabiling pagkain na yan. Sausage, chicken sausage, tapos boiled egg, noodles. Noodles lang. Kahit pa paano meron tayong may sabaw tayo. Isang gabi lang tayo dito mga tops. Pero tingin ko naman sa akin sulit naman. Yung may konting bitin, syempre, sarap pa rin mag-relax. At least napuntahan na natin itong Dibot. Record for the books na naman tong rides na to. Dagdag memories na naman. Marami tayong naranasan sa rides na to mga tropa. Hindi man to yung pinakamatinding rides na nagawa ko, pero masasabi ko isa to sa mga matindi. Punong-puno ng adventure tong rides na to. Yung daan pa lang panalo ka na eh. Daming magagandang view, puro zigzag, twisties road, ilang bundok yata yung tinawid namin. Kumabilang na yung bundok na tinawid namin di. Pero ito babalikan mo talaga. Lalo yung yung resort. Actually hindi naman ito yung dapat na pupuntahan namin, nagkamali lang kami ng paso. Napaganda pa kasi solo namin ngayon. Daming kasama rito. Wala masyado rin turista. Kahit yung mga kabilang resort, konti lang din yung mga guests. Chill na lang tayo, maya tulog na tayo. Para maaga tayo magising. Makita natin yung sunrise dito.
morning mga tropa. So day 2 na. Day 2 na ng ating debut adventure dito sa may San Luis, Aurora. So yun, hindi tayo ganong masyadong nakatulog. Unti lang yung tulog natin. Ulan kagabi. Hindi na namin nakuha ng video dahil biglaan bagsak ng ulan. Nakabukas yung mga bintana ng tent. Tapos di ko kinabit yung canopy. Kaya yun, medyo pinasok kami ng tubig. So lesson learned na naman. Kahit napiling mo walang ulan, dapat talaga kabit mo lagi yung canopy para protection. Ganda ng umaga mga tropa. Pasikat pa lang. Parang nasa 5 AM pa lang yata. Mahigit. Kapal ng ng ulap. Medyo malakas-lakas pa rin yung alon. Malas pa. Abutas din yung inflatable bed namin. Kaya ang sakit sa likod nung ang tigas ng buhangin dito. Medyo masaklap yung nangyari ngayon. Pero okay lang yan. Enjoy lang natin. Ayan, ganda ng view. Yan itong masarap na gising yung nahanap natin. Hindi tayo ng sigura. Muna tayo ng hot choco. Amin pinunta namin mga tropa. Isang alon mga tropa. Tinayin yung bangka Pinoy. Yung bangka. Boss, pagka ganyan di talaga kaya. Sunog. Sunog yung sunog yung bangka. Pinasok ng tubig eh. Hindi kaya ng bangka yung alon. Ano nangyari doon? Pinasok ng tubig, no? Pagka ganyan talaga, hindi kaya talaga, no? Nakakatakot. Okay na. Yan, pagka ganyan, hampasin din yan. Pinasok ng tubig yung Papalawot na sana yan, boss? Hindi kaya ng bangka talaga yung alon. Ayaw na umandar ng bangka mga tropa. Kala ko tataob eh. Taas ng alon, hindi niya kinaya yung mga alon. Almusal natin ngayon mga tropa. Beef loaf, sunny side up, egg, saka tuyo. Bili tayo mamaya sa usawan kahit suka. Para masarap yung kain natin. Itlog na maalat na naman ang kamatis. May itlog na maalat din pala tayo. Kaya lang, bibili pa pala tayong kamatis. Kulang talaga tayo sa gamit dito. Wala namang may hinaya. Ha? Aray! Ay, yung motor natin. Mamaya mapapalaban na naman siya. Nag-ulan pa naman. Mas marami yung akyatan pag pabalik. Tapos puro putik pa. Nakatik to mamaya. Kain muna tayo mga tropa. Almusal muna tayo. Bago tayo maligo at bago tayo magpack up. Nakayanan namin pagkain. Ito yung tuyo, itlog na maalat, saka sunny side up. Tsaka yun, yung meatloaf, saka yung tira nating sausage kagabi. Pit na muna tayo mga tropa bago tayo maligo para less pagod natin. Pangit yung pagkatapos mo maligo, nung ka palang magliligpit, papawisan ka na naman. Kaya yun yung ginagawa namin ngayon pagka magpabaka. Ipit muna bago tayo maligo, bago tayo magbihis. Sways beneath the stars. Rock, rock, let it go. You don't need to travel far. You don't need to travel far.
You don't need to travel Salamat po. Sige, te. Thank you ulit. Tara. Sige, mga tropa. Biyahe na tayo. Pauwi na tayo. Tapos na yung bakasyon natin dito sa Dibot. Sobrang enjoy. Ang pangalan ng resort nila, mga tropa, Megaso. Ayan o, Megaso Cottage Rental. Ipa-flash na lang namin dito yung yung Facebook page nila. Pati contact number, ilalagay namin sa screen. Itong daan na to, mga tropa, hindi ako nagkakamali. Plano raw patagusin to hanggang Tinggalan. Dire-diretso to, Tinggalan, Baler. Diyan tayo nag-stay ng isang gabi. Ayun si ate, oh. Yung swimming pool. Nung unang lapag natin dito, nandito tayo sa cottage. Pinahiram nila sa atin tong cottage na to. Tapos lumipat tayo dun sa ilalim ng puno. Mabait yung owner nito, mga tropa. The best. Highly recommended tong resort na to. Kasi sila lang yung kaisa-isahang meron ditong swimming pool. So, beach tapos swimming pool. Napakaganda. Hindi ganun kalakihan yung nila, yung resort nila. Pero okay na rin. Kung grupo kayo, kayang-kaya naman. Ayan, may kubo, cottage, then may kubo rin doon, no? Tapos doon merong room. So, okay na, may parking area. Tapos bandarong konti, merong tindahan. Tapos ayan yung harap mo, beachfront. Ganda, mga tropa, highly recommended. Yung swimming pool pa lang, panalo na eh. Wala akong masabi. Kaya lang yung swimming pool nila hindi talaga pambata. Medyo may kalaliman siya, lagpas tao rin. Tapos yung pool nila, malinis yung tubig kasi continuous yung tubig, yung supply ng tubig. Napakalakas ng supply ng tubig dito, continuous. Galing yata yan sa running water sa kabundukan nitong Sierra Madre Mountain Range. Ganda. Babalik tayo dito, mga tropa. Ang sarap enjoy ni Dibot. The best si Dibot. So, tara, let's go! Yahay na tayo. Panibagong memories, panibagong experience, panibagong lugar na naman yung na-discover natin. Achievement, unlock na naman tayo, mga tropa. Kung nagustuhan mo ang ride na to, paki-like, share at subscribe. Mas marami pa tayong iikuting lugar. Kasama ka.